Sa physical fitness, may mataba, katamtaman lang yung katawan, or sobrang payat. Ganon din sa financial. I-check natin dito sa 5 questions kung financially fit ba tayo or may problema sa ating financial. Una is, do you have problems paying your bills? Yung tipong 5 days pa bago sumweldo, kapos na kapos ka na. And pangalawa, by the way you are earning and saving now, do you think you can retire comfortably? Kung ngayong malakas tayo, may trabaho, may magandang kontrata, hindi natin nagagawang mag-ipon, paano pa pag matanda na tayo, wala na tayong source of income? Kaya gawin natin na mag-ipon habang tayo ay bata pa. At kahit 1,000 per month yan, malaking bagay pag mahaba pa yung time natin at nag-compound ito. And then pangatlo, do you want to know how to grow your money? Kasi ang alam lang natin talaga ay magtrabaho. Hindi natin alam na pwede pala magtrabaho yung pera para sa atin through investment. Kaya nga dito, kung target natin mag-ipon ng 5 million na may 15 years pa tayo, pag 4% yung kinikita ng pera natin, 20,000 per month ang kailangan nating ipunin. Pero pag marunong tayo mag-invest, halimbawa sa 12% per year, 10,000 per month lang ang kailangan ipunin. Mas mabilis nag-grow yung pera natin pag naka-invest ito. And then, pang-apat, if you can save money, who will take care of you when you retire? Gusto ba nating maging burden sa pamilya natin? And then, pang-lima, do you think there is a need to increase our financial IQ? Ako naman, kahit accountant, hindi ko rin talaga alam kung paano mag-invest and kung paano mag-business. Pero naaaral naman to. Kailangan lang talaga open tayo na matuto dahil kailangan mag-increase yung financial IQ natin para mas mabilis tayong umasenso. To know more about savings and investment, comment ka lang.